Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at talagang nalalapit na ang pag-alis ni Jesus, ang kanyang pag-akyat sa langit, kaya't puspusan din ang kanya po mga huling habilin, ang kanyang mga dapat na sabihin sa kanyang mga alagad, mga salita na magdudulot at magbibigay ng pag-asa at lakas sa mga alagad niya. At ito rin ang patuloy na ipinapaalala sa atin ngayong araw na ito. Maganda po na marinig natin at maunawaan ito pong sinasabi ni Jesus na ngayon maaari kayong malungkot pero mapapalitan niya ng kagalakan. At ang sabi din niya, makikipagkita ulit siya. Kung nalulumbay tayo ngayon, pero makikipagkita siya at mag-uumapaw sa puso ng bawat isa ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ang kadalasan po sa mga karanasan natin, dahil nga kung ano man ang ating magiging disposisyon sa buhay, yan ay bahagi din ng atin pong pag-uugali. Yung disposisyon ay isa ring ugali. Pag sinabing disposisyon, paano mo tinitingnan ang sitwasyon mo sa ngayon? Lagi bang problema? Kung may mga pangyayari, di ba? Minsan kasi, problema ba talaga yan o opportunity ang makikita? Halimbawa, nung nagkaroon ng COVID, lahat ba talaga problema ang dulot ng COVID? Marami naman ang umasenso nung panahon ng COVID. Nung namatayan, problema ba talaga? Makalipas ang 2 taon, 3 taon, buhay pa naman tayo. Nakasurvive naman tayo. Nung inaakala natin na kawawa na tayo, at sinasabi natin noon, paano na tayo? Wala na siya. Pero buhay pa rin tayo. Nakakasurvive pa rin tayo. So bahagi na mararanasan natin na sinasabi ni Jesus, maaring malungkot kayo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, mapapalitan din yan ng kagalakan. At tiyakin na hindi ito maaagaw ni numan. Kapag sinabing ni numan, ibig sabihin ng kung ano mang mga sitwasyon o karanasan natin sa buhay. Mapa sa relasyon, mapa sa sakit, wag na wag nating hahayaan maagaw ang kagalakan sa ating puso. Ano bang nagiging disposition natin kadalasan? Kaya nawawala yung sigla, kaya nawawalan tayo ng saya. Ang madalas nating alalahanin at isipin yung mga malulungkot na bagay, yung mga masasakit na bagay,
o yung mga taong nakasakit sa atin na para bang wala ba tayong masasayang karanasan na pwede mong balikan? Kayo po, wala ba kayong masasayang karanasan? Puro lang ba sasabihin natin, mula pagkabata hanggang ngayon, puro hirap na? Wala ba talagang saya? Hindi ba talaga kayo nakapaglaro ng piko? Di ba talaga kayo nakapaglaro ng tagu-taguan? Di ba kayo nakapagbahay-bahayan? Di ba masasayang bagay yan? Wala naman tayo noong mga gadget, wala naman tayo noon na katulad ng iba, wala tayong mga robot, wala tayong mga Barbie doll, pero masaya naman, di ba? Bakit nawawala yung saya? Kasi lagi nating iniisip at binabalikan yung mga sinasabi nating kawawa naman kasi tayo. Kasi mahirap lang tayo. Porket mahirap, hindi na magiging masaya. Kung tutusin, kahit yung mga pinakamayayaman, malungkot pa rin. So, disposisyon ng isang tao talaga kung magiging masaya ka o hindi. Minsan yung simpleng bagay, di ba? No? Nakukuha natin maging masaya. Pag ginagawa natin komplikado ang mga bagay-bagay, maging sa ugnayan natin, sa relasyon, sa pamilya, pag ginagawa natin komplikado, nawawala ang lungkot. Sige nga, tatanong ko nga ulit, bago ba kayo natulog, ano ba ang inisip ninyo? Meron ba kayong naalala na nangyari kahapon na masaya? O inisip nyo agad, saan kaya kukuha ng pagkain bukas? Saan kaya kukuha ng pera bukas? O kaya pagising nyo, pangit. Puro wrinkles na. Nakakunot kasi yung ating mga muka bago tayo natulog. Kasi ang inisip lang natin yung mga problema. Ang inisip lang natin ay yung mga kalungkutan. Kaya nalungkot tayo. Tandaan po natin, no? Yung mga kalungkutan, okay lang yan. Nandiyan lang yan. Pero wag mong hahayaang mabuhay ka sa kalungkutan. Sikapin mo din. Meron sa atin, kalooban natin, meron tayong inner joy, meron tayong inner peace na po pwede mong balikan. At yun yung mas pagtuunan mo rin ng pansin. Kasi wala din namang ibang pwedeng mag-uplift sa'yo, mag-angat sa'yo, kundi sarili mo lang din. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Di ba ang bigat na? Sinong mag-aangat yan? Ikaw lang din. So, yung mga sitwasyon sa buhay, hindi laging problema. Yan ay oportunidad para sa ating paglago. Amen?